Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-like and subscribe sa aming channel. At pwede nyo pong i-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Sinabi ng isa sa mga tikbalang na may naaamoy siyang mga babae. Sumang-ayon naman ang iba sa sinabi nito, kaya kaagad silang nagsikalat para hanapin ang dalawa. Ipinaliwanag naman ni Anita kay Ella ang mga nalalaman tungkol sa ugali ng mga itim na tikbalang. Sinabi niya na pagdating sa mga babae ay walang sinasanto ang mga ito. Ang tanging nasa isip lamang nila kapag may kaharap silang dalaga ay ang panggagahasa. Sa mga lalaking makakaharap naman nila ay dilubyo ang sasapitin dahil hindi nila tatantanan ang kanilang mabibiktima. Hanggat hindi nadudurog ang buto ng mga ito hanggang sa mamatay. Ganun kalupit ang mga itim na tikbalang, kaya ilag sa kanila ang mga ordinaryong tikbalang, lamang lalo na ang mga babae dahil kaya din nilang pagsamantalahan ang mga ito. Ella, paano tayo makakalabas sa mundo nila? May alam ka bang paraan? Hindi tayo pwedeng magtagal at mapapahamak dito dahil hinihintay tayo ni Diwata Haneya. Ayaw kong madismaya at mabigo siya sa atin. Ang sagot ni Anita sa katanungan ni Ella ay mayroong paraan, subalit mahirap na madali. Mahirap dahil maraming bantay ang palasyo na kailangan nilang madaanan papunta sa likod dahil nandoon ang portal palabas ng mundong iyon. Madali dahil mabilis lang mahanap ang portal na iyon at hindi sila mahihirapan. Ella, kung wala ng ibang paraan Anita susugal na tayo sa bagay na iyan kesa naman hintayin pa nating madakip nila tayo at gawin tayong parausan. Mas gugustuhin ko pang mamatay muna bago nila ako mapagsamantalahan, no? Sumang-ayon si Anita sa dalagang kasama. Bilib siya sa katapangan nito. Kaagad silang kumilos para gawin ang mga pinaplano. Pagdating sa harap ng palasyo ay naghanap sila ng magandang pagtataguan. Pinag-aralan muna nila ang sitwasyon at doon nalaman ni Ella na tama ang mga sinasabi sa kanya ni Anita. Napakahigpit ng pagbabantay na ginagawa ng mga tikbalang sa lugar, kaya nahirapan silang makahanap ng magandang pagkakataon para makapuslit papuntang labasan hanggang sa biglang sumagi sa isipan ni Ella ang isang ideya. Ella, Anita, dito ka lang muna ha. May gagawin lang ako na baka sakaling makatulong sa atin para makalabas dito sa mundong ito. Mabilis na kumaripas ng takbo ang dalaga. Ilang segundo lamang ang dumaan. Simula nang mawala ito, ay sigaw na niya ang sumunod na narinig ni Anita. Paglingon nito
sa palasyo ay naagaw ang atensyon ng mga bantay na tikbalang. Sa sigaw ng kasama, mabilis ding nakabalik sa kanilang pinagtataguan si Ella na natatawa pa sa ginawa niya. Halos magtulakan naman ang mga tikbalang at nag-uunahan papunta sa pinanggalingan ng sigaw ng dalaga para silang mga aso na gutom na nakakaamoy ng masarap na pagkain. Iyon na ang magandang pagkakataon na hinihintay ng dalawa. Mabuti na lamang at epektibo ang kalokohan ni Ella dahil nawala sa landas nila ang mga itim na tikbalang. Pero ang kanilang akala na ganun lamang kadali ang makasuot sa lagusan kapag nakalapit na sila dito ay isa palang malaking pagkakamali dahil may dalawang tikbalan din ang nakabantay rito sa magkabilang gilid. Namilog pa ang mga mata ng mga ito dahil sa malalagkit na tingin sa kanila ng dalawang taong kabayong nasa harapan. Pinapasadahan sila ng tingin ng pataas pababa hanggang sa mapukol ang mga mata ng mga manyakis na tikbalang sa kanilang pagkababae. Pagkabitaw sa mga sandata at sa pagnanais na maghahasa nila sina Anita at Ella ay pasunggab nilang dinakma ang mga dalaga. Subalit, alisto ang dalaga sa pag-ilag. Bigla na lamang sumagi sa isipan ni Ella ang bertud na tangan. Ella, aba teka, anong silbi pala ng tangan nating mga bertud kung hindi natin gagamitin? Nakalimutan ko, pwede pala akong maging babaeng pusa. Anita, ang tanga natin. Napatawa na lamang ng bahagya ang dalawa. Saka sila nagpalit ng anyo bilang mga babaeng pusa. Buong tapang nilang kinalaban ang dalawang itim na tikbalang. Hanggang sa magapi nila ang mga ito. Gamit ang matatalas nilang kuko. Mabuti na lamang at nakasuot na sila sa portal na palabas sa mundong iyon. Bago pa masaklolohan ng ibang mga tikbalang ang kanilang mga sugatang kasamahan. Iniluwa naman sila ng lagusan sa parte ng gubat na may bangin sa gilid. Tinanaw-tanaw muna ang paligid at nang matagpuan nila ang parte kung saan sila hinigop ng lagusan ay saka pa lamang sila nakasiguradong nasa kanilang daigdig na sila naroroon. Pagtingin nila sa ibaba ng bangin ay may natatanaw silang isang komunidad. Ella, may nasasagap akong kakaiba sa parting iyon, Anita. Mukhang may mga nilalang na hindi pangkaraniwan ang nakatira doon. Ano sa palagay mo? Pupuntahan ba natin para malaman kung ano-ano sila? Sumang-ayon naman si Anita sa gustong mangyari ni Ella. Binagtas nila ang gilid ng bangin papunta roon dahil iyon lamang ang tanging daan na pwede nilang madaanan. Sa ibang parte ay mas sukal na at mas matarik kaysa sa kanilang kinaroroonan. Kaya nagdoble ingat na lamang sila sa bawat nilang paggagalaw. Maski nang makalapit sila sa kakaibang komunidad na nasa gubat, ay ganoon pa rin naman kahina ang nasasagap nilang mga presensya. Subalit, marami ang mga iyon. Pero, hindi pa rin nagpaka-kampante ang dalawang dalaga. Kailangan pa rin nilang mag-ingat
dahil hindi pa nila alam kung anong klaseng nilalang ang mga nakatira doon at kung delikado ba ang mga ito sa mga tao o hindi. Naputol ang kanilang paglalakad sa isang hagdang kahoy pababa sa lugar, pero hindi muna sila tumuloy. Nakita kasi nila ang mga kababaihan na abala sa paglalaba sa isang ilog na halos wala nang saplot sa katawan dahil sa mga kasuotan. Ella, parang nakikita ko ang sarili ko sa kanila dahil sa paglalaba ko din na itaguyod noon ang aking dalawang kapatid bago guminhawa ang aming buhay. Ang kaso, hindi ganyan ang aming mga kasuotan na maglalaba. Halos ayaw na nilang itago ang kanilang masiselang bahagi Napailing din si Anita. Saka nito sinabi na wala nang pinagkaiba ang kasuotan ng mga babae sa mga babaeng mabababa ang lipad. Sinisiguro ko muna nila ang paligid at baka may mga kalalakihan din sa parting iyon at baka naninilip sa mga babaeng naglalaba. Subalit wala silang nakita kaya lumapit na sila sa mga ito. Ella, magandang umaga mga kaibigan. Ako si Ella at siya ang kaibigan kong si Anita. Kami po ay naliligaw dito sa gubat hanggang sa nakarating kami dito sa iyong maliit na komunidad. Pwede niyo ba ituro sa amin kung saan ang daan pabalik ng sibilisasyon? Sa bakas ng mga mukha ng mga babae ay nagulat ang mga ito sa biglaang pagsulpot ng dalawa. Hindi rin sila nakasagot kaagad at tila pinag-aaralan muna nila ang magkaibigan sa pamamagitan ng pagsuyod ng tingin. At nang wala naman silang mabasa na masamang gagawin ng dalawang dalaga sa kanila, ay tumayo na ang isa sa mga ito sa sila kinausap. Sinabi ng babae na nagpakilala sa pangalang Adelpha na naliligaw nga sila. Ayon pa dito ay napadpad sila sa lugar ng mga manananggal na sarot. Nanlaki ang mga mata ni Ella at Anita sa nalaman, kaya bahagya silang dumistansya. Subalit sa sumunod na sinabi ni Adelpha ay nakahinga din sila ng maluwag. Ayon sa babae, tanging mga hayop lamang sa gubat ang kanilang pagkain. Kumakain naman daw sila ng mga tao, pero mga masasamang tao lamang ang mga budhi. Dahil sa naamoy naman ng mga ito na walang bahid ng kasamaan ang nanalalaytay sa pagkatao ng dalawa, ay wala silang dapat na ipagkabahala dahil walang magtatangkang manakit sa mga ito sa liblib na komunidad ng mga manananggal. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.